Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat. Narito na naman po ako para mag-share ng Word of God. Pero kagaya ng lagi nating ginagawa, prayer muna bago tayo mag-start sa aking sharing. So, ihanda po natin yung ating puso at isipan. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri, muli ka namin pinasasalamatan. Ama, maraming salamat po muli ngayong umagang ito na pinagsama-sama mo po ulit kami para makinig po ng iyong mga salita. Lord, kagaya po ng dati, muli mo pong buksan yung aming puso at isipan, ihanda ang aming buong pagkatao, ang aming sarili sa pakikinig at pag-aaral po ng iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, at I pray na Lord God, na lahat kami ay talagang maraming matutunan na naman at maisabuhay po ang iyong salita ngayong umagang ito, Father God. Ihanda mo po kami, Lord God. Lord, salamat. And I pray na ang gawain ito na ikaw lang po yung mapapurihan. Wala na pong iba. Maraming salamat at hinihiling ko rin po ulit, Lord. I pray na muli mo kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan para maging maayos po ang aming pag-aaral na to. At ang lahat din po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Ayan po, bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Ang aking isi-share po ay dito pa rin sa Psalms 106. Pero dito na po ako mag-share sa verse 24 hanggang 27. Dito rin po ako magbabasa sa NLT version po. Ano po? So ulitin ko lang, Psalms 106 verse 24 hanggang 27 po. At ito po ang sabi. The people refused to enter the pleasant land, for they wouldn't believe His promise to care for them. Instead, they grumbled in their tents and refused to obey the Lord. Therefore, He solemnly swore that He would kill them in the wilderness. And verse 27, that He would scatter their descendants among the nation, exiling them to distant land. Amen and Amen and Amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Dito makikita po natin sa verse 24, the people refused to enter the pleasant land. Tinanggihan nila na pumasok, na pumunta dun sa pleasant, sa magandang lupain na sinasabi ng Diyos sa kanila, and refuse to obey the Lord. No? Talagang tinanggihan nila, no? Ayaw nilang sumunod sa ating Diyos. Pagkatapos silang ilabas ng Diyos doon sa Ehipto, doon sa Egypt, iligtas, no? Bago pa sila ilabas, nagpakita na ang Diyos ng mga kamanghamanghang bagay, mga himala na ginawa ng Diyos doon. Inilabas sila, naglakbay, sinamahan, pinakain, tinulungan, yung protection,
pinagtanggol, no? Nakipaglaban pa ang Diyos, pero sabi nga sa 24, the people refused to enter the pleasant land, for they wouldn't believe His promise to care for them, no? Hindi sila naniwala doon sa pangako ng Diyos na sila'y tutulungan, aalagaan, o proteksyonan, tigas ng ulo. Tayo kaya, naniniwala kaya tayo sa Diyos na yung ating bang sinabi sa Diyos, pinaniniwalaan natin? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Diyos? Na pag humingi tayo, ibibigay niya sa atin? Paano kung matagal? Paano kung hanggang ngayon, o isang buwan, 2 buwan, o isang taon na? Maniniwala pa ba tayo? Maghihintay pa ba tayo? O gagawa na tayo ng sarili nating paraan? Kikilos na tayo? Ano po kaya ang ating gagawin? Instead, sabi sa 25, they grumbled in their tents and refused to obey the Lord. Ano sila nasa tent, nagmurmuring pa, kung ano-ano pa yung mga sinabi. Eto lang, pagkain, may mga ganyan na mga sinabi sila. No? Talagang nagreklamo sila. No? Eto lang, bakit eto lang? Bakit ganyan? Bakit ganun? Ganyan ang ginawa ng mga Israelites natin. Pwede rin natin sabihin na hanggang ngayon nagre-reklamo rin tayo. At marami ring taong nagre-reklamo. Eto lang, bakit eto? Bakit ang tagal? Bakit wala pa? Bakit hindi nangyayari? Tayo rin ang napakaraming kakulangan. No? Marami tayong kasing ginagawang hindi maganda. Kaya yung ating hinihiling, pinagdadasal ay hindi dumarating. Dahil din, nagre-refuse din tayo. Tinatanggihan din natin. Hindi rin tayo sumusunod sa ating Diyos. Kaya yung mga bagay na hinihingi natin, talagang masasabi natin na baka hindi na darating. At isa pang dahilan dyan, baka yung hinihingi natin, o pwedeng yung hinihingi natin, ay hindi naman makakabuti sa atin. Baka yung ating hinihingi, pinagdadasal sa Diyos, ay hindi naman niya plano para sa ating mga buhay, kaya wala. 26, therefore, no, naging matigas ang ulo ng mga Israelites. Refuse, tanggi ng tanggi, murmuring, no? Reklamo ng reklamo. Anong sabi sa 26? Therefore, he solemnly swore, nangako, that he would kill them in the wilderness. Papatayin sila, no, ng Diyos sa wilderness. Yan ang pangako ng Diyos, no? Nung naging matigas ang ulo ko, ano yung mga ginawa ng mga Israelites, nangako ang Diyos. Sabi niya. Therefore, he solemnly swore that he would kill them in the wilderness. 27, that he would scatter their descendants, no? Pakangalatin sila sa iba't ibang bansa among the nation. Sabi rito, exiling them to distant land, no? Sa iba-ibang lugar, sa malayong lugar, pangangalatin sila. Hindi sila pagsasama-samahin dahil sa galit ng ating Diyos. Sinabi nga, papatayin sila at pangangalatin, paghihiwa-hiwalayin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ganun ang sabi dito. At ganun nga nangyari sa kanila, di ba? Kung saan sila napunta, kung saan sila nabihag. Sa katigasan ng ulo, sa hindi pagsunod sa Diyos, sa yung pagiging reklamador nila. Kaya nagalit ang Diyos, umantong sa pagpatay, umantong sa pangangalat. Ang mga ginawa ng Diyos noon, kaya rin niyang gawin ngayon. Dahil buhay ang ating Diyos, nakakakita ang ating Diyos, naririnig ng Diyos ang lahat ng ating sinasabi. Ultimo iniisip natin, alam ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung ano yung ating mga ginagawa. Alam ng Diyos yung ating iniisip. Alam ng Diyos kung tayo ay nagre-reklamo. Kaya pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin sa atin. Pwede niya tayong hindi pakinggan,
Pwede niya tayong pabayaan sa katigasan yun ng ating ulo. Yung nga, sabi nga, refuse, no? Refuse sila ng refuse. They wouldn't believe His promises, no? Yung promise ng ating Diyos. Tayo, naniniwala ba talaga tayo sa lahat ng promise ni God? Patuloy ba tayong umaasa? Nang makakilala tayo, nagpatuloy ba tayo? Patuloy ba tayong nagdadasal, oras-oras? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos? Hinahanap ba natin siya palagi? O pag may kailangan lang tayo? Pag wala, ay matigas na ang ulo natin. Hindi na tayo sumusunod. Nakakalimot na tayo magdasal. Pagod ako eh. Tulog na ako. Wala na. Pagising, nagmamadali kasi ako. Hindi ko na nagawang magdasal. Hindi ko na nga nagawang magbasa ng Bible eh. Sobrang busy ko ngayon. Dapat kahit anong mangyari, kahit anong pinagdadaanan, kahit gaano man tayo ka-busy, hindi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi hindi niya tayo nakakalimutan. Lagi siya nakatingin sa atin. Lagi siya nag-aantay sa atin. Na tumawag sa Kanya, na magpasalamat sa Kanya, na magpuri sa Kanya, na humingi sa Kanya. Lagi nag-aantay ang Diyos. Diba sabi niya sa Kanyang salita, hindi kasi kayo humihingi kaya wala kayo. Diba? Wala tayong pagpapala, hindi naman tayo humihingi. Wala tayong kalakasan, hindi naman tayo humihingi. Wala tayong kagalingan sa sakit at karamdaman, hindi naman tayo humihingi ng kagalingan. Anong ginagawa natin? Inom ng gamot, inom lang ng gamot. Ganyan lang, tulog. Kailangan ko magpahinga, inom akong gamot, matutulog ako. Gising, kain. Asan yung hiningi mo kay God? Wala. Kaya wala tayo. Tapos sasabihin natin, hindi matigas ang ulo natin. Hindi nga natin siya naalala. Di ba? Ang dami natin naririnig. Dami natin nababasa ng salita ng Diyos. Ginagawa ba natin? Sinasabuhay ba natin ito? Ano pa? Yung mga naririnig natin, nababasa natin, diba? Yung pag-attend natin ng Bible study, yung pagsisimba natin, wala ba tayong natututunan? Siyempre meron, diba? Seek first. Anong sabi ng Diyos, diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin siya, hanapin. And all these things shall be added unto you. All, sabi niya. Kung hahanapin mo siya, kung uunahin mo siya, ibibigay niya sa'yo. All these things shall be added, idadagdag, ibibigay, ipagkakaloob sa'yo ng ating Diyos. Hinanap mo ba siya? Maaring sabihin natin, oo, hinanap ko nung may kailangan ako eh. Eh okay naman ako ngayon. Okay ka na, kaya hindi mo na siya hinahanap. Hindi na, sa dami ng problema ko, hindi na ako ma-attend siya sa Bible study. Mas lalo dapat tayong umattend. Mas lalo dapat nating hanapin ang Diyos. Yung kanyang presensya. Diba? Dapat natin mas lalong hanapin ang Diyos. Pag marami tayong problema, lalong-lalo na pag maraming biyaya, dapat lalo natin siyang hinahanap, lalo natin siyang pinupuri, lalo natin siyang pinapasalamatan dahil napakabuti niya. Napakabuti niya sa atin. Ang daming kahanga-hangang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Maraming himala. Isipin nyo mabuti. Balik-balikan nyo yung buhay nyo dati hanggang ngayon. Marami siyang pagpapalang binigay. Maraming himala. Maraming kahanga-hanga, kamanghamanghang ginawa ang Diyos sa ating buhay. Sa ating pamilya. Napakarami kung babalikan nyo. Kung sasabihin dati, mayaman ako, marami akong pera, masipag ako, malakas ako. Di ba yung ginawa ni Lloyd? O bakit kaya ngayon hindi na? Ba't nang hina ka? Bakit para kinakapos ka ngayon? Hindi kaya nagkulang ka na? O binigyan ka ni Lloyd para maalala mo siya, pero naalala mo ba siya? Pinalakas ka na ni Lloyd, pinagtagumpay ka para maalala mo siya, para magpasalamat ka. Nagawa mo ba ito? So wala tayong maisusumbat sa Diyos. Lahat ginawa niya simula nung ipanganak tayo. Binigyan niya tayo ng chance para mabuhay. Binigyan niya tayo ng biyaya, binigyan niya tayo ng kalakasan, binigyan niya tayo ng maayos na buhay. Sabihin na natin, hindi man tayo naging mayaman,
pero maayos tayo. Malakas ang katawan natin. Lalong-lalo na makakilala tayo sa Diyos. Isang pagkakataon yun. Isang chance na binigay ng Diyos yun sa ating buhay para makilala natin siya. Para malaman natin yung mga ginawa niya. Para malaman natin yung mga kamangha-mangha, mga himalang ginawa niya noon. At kaya niya rin itong gawin ngayon. Kung maniniwala tayo, kung magtitiwala tayo, kung aasa tayo, kung magpapasalamat tayo, kung magpupuri tayo sa Kanya, kung hahanapin natin siya. Lahat yan kung magagawa natin, talagang masasabi natin, kahanga-hanga ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Mahal pala talaga ako ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag tayong tanggi ng tanggi sa gawain sa Kanya. Huwag tayong tatamad-tamad. Huwag tayong lulungkot-lungkot. Huwag natin wala nga akong pamasahe. Alam nyo ba, ang daming mga tao na nagsimba sila kahit naglalakad lang. Kahit malayong lugar, nagpupumilit silang makapagsimba lang. Para ano? Para makapagpuri, para makapagpasalamat, para makapakinig ng Word of God. Pero yung iba, kahit may sasakyan, ayaw. Next time na, ang lapit lang naman nga kuminsan ng simbahan, ayaw nilang pumunta. Tapos pag may nararamdaman na, pag kinakapos na, Lord, bakit mo po ako pinapabayaan? Ala, niyayaya ka nga magsimba, ayaw mo eh. Tapos ngayon sasabihin mo, si Lord ang may kasalanan. Hindi kaya, di ba? Napakarami nating pagkukulang sa Diyos na dapat natin itong ayusin. Ihingi ng tawad sa Diyos. Isa sa inuutos ng Diyos na dapat tayong magsimba. Dapat tayong magpasalamat, magpuri sa Kanya. Sa pagpinag-uutos ng Diyos ang manalangin palagi. Magmahal sa ating Diyos, sa lumikha ng langit at lupa, at mahalin natin yung ating kapwa. Kapag ka ba niyaya kang magsimba at umayaw ka, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba yung kapwa mo? Kung sasabihin mo, hindi ako sumunod eh. Hindi ako nagsimba. Tumanggi ako eh. Busy ako. Puyat ako. So, hindi mo mahal ng Diyos. Hindi mo mahal yung kapwang nagyaya sa'yo. Kasi gusto lang naman niya na makarinig ka rin ng Word of God. Gusto rin ng taong yumayaya sa'yo na pagpalain ka rin ng Diyos. Kasi nga, sabi sa Genesis, di ba? Nagpahinga ang Diyos at pinagpala niya yung ikapitong araw. So kung pupunta ka na ikapitong araw sa kanyang panambahan, sa kanyang tahanan, yung pagpapalang yun na ginawa niya ay makakamtan mo. Ibibigay sa iyo ng Lord. So nasan ka ng pampitong araw? Tulog? Busy? May pinuntahan? Di ba pwedeng magsimba muna tayo bago tayo lumakad? Bago tayo mamasyal? O bago ulit tayo matulog? Kilos tayo, gumawa tayo. Gawin natin ang mga pinag-uutos ng Diyos para pagpalain ka, para pagpalain tayo kasama ng ating pamilya, ng mga mahal sa buhay. Sundin natin ang Diyos, mga kapatid. Huwag na nating antayin na huli na wala ng oras. Tinatawag ka, tinatawag tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya, para kilalanin siya, para maging handa sa muling pagbabalik, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, para kunin ang mga naging tapat sa Kanya. Ikaw yun. Tinatawag ka ng Diyos. Pinapalapit ka niya para ibuhos ang pagpapala sa iyo. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating nabasa ngayong umagang ito. Kinausap niya tayong lahat. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ang kinausap ng Diyos na tinatawag ka niya. Sabi niya, simba na tayo. Makinig ka ng Word of God
Attend ka ng Bible study ha. Meron akong sasabihin sa iyo. Huwag maging matigas ang ulo natin mga kapatid. Baka pagsisihan natin ang lahat kung kailang huli na. Kung kailang huli na ang lahat. Muli, salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umaga na napakarami na naman nating natutunan. Chapter 106 ng Psalms, verse 24 hanggang 27. Balikan niyo po yan. Basahin niyo po. Tayo po ay muli na mananalangin lalapit sa ating Diyos at ipagpapasalamat natin ang umagang ito na napakinggan natin ang kanyang mayaman at makapangyarihang salita. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat na naman sa iyong salita na aming napakinggan, napag-aralan, nabasa ngayong umagang ito na nagtuturo sa amin na huwag kaming tanggi ng tanggi, Lord God. Huwag kaming maging matigas ang ulo, Lord God. I pray na maging masunurin kami. Simula sa oras na to, Lord, lahat ng nakapakinig ng iyong salita, pinapanalangin ko po na huwag nang maging matigas ang aming ulo. Sumunod na kami sa iyo, Lord God. Pag niyaya kami magsimba, Lord, I pray magsimba kami. Pag niyaya kami makinig, umattend ng Bible study, a-attend kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil hinahanda mo po kami, Lord. Dahil babalik ang Panginoong Hesus para kunin yung mga sa Kanya. I pray na mapabilang po kami sa kukunin ng Panginoong Hesus upang makasama sa inyong kaharian. In Jesus' name. Tulungan mo po, Lord, yung aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao, O Diyos, ay magbalik loob na sa iyo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa napakaraming pagkakataon na ipinagkakaloob mo po sa amin, Lord God, upang makalapit sa iyo, upang makilala ka, upang matanggap namin yung iyong mga pangako, Lord God. Salamat po, Lord God. I pray na magpatuloy kami. I pray na magpatuloy ako, Lord God, sa pagbabasa, pag-aaral, at pagbabahagi po ng iyong salita at paglilingkod po sa iyo. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa pagpapatawad mo po sa aming napakaraming kasalanan. Salamat din sa biyaya, pagkain, pera, magagandang bagay, Lord, kalakasan, katagumpayan, kaayusan ng aming buhay at pamilya. Sa inyo po galing ang lahat yan. Salamat sa pag-ayos mo ng bansang Pilipinas, Lord. Magkakaisa kami, magkakasundo kami. Lord God, magiging maayos, masaya at masagana ang buhay namin lahat. Ganon din ang iyong bansang pinili o gadang Israel. Maging payapa ng kanilang bansa. Maging maayos na, maging masagana, maging matagumpay na ulit ang kanilang buhay, ang kanilang bansa. At pinapanalangin ko rin lahat ng bansa, Lord God, sa buong daigdig ay makakilala sa iyo, lumapit sa iyo, magbalik loob sa iyo, kilalanin kang Diyos, Lord God, at maglingkod sa iyo. In Jesus' name. Upang sila rin ay iyong pagpalain. Ayusin ang buhay, pagtagumpayin, Lord. Salamat po. Salamat at napakabuti mo po sa amin. Dahil hanggang ngayon, Lord, malakas pa rin kami. Dahil hanggang ngayon, Lord, inaantay mo pa rin kaming lumapit sa iyo. Inaantay mo pa rin na makilala ka namin. Inaantay mo pa rin na maglingkod ang mga tao sa iyo. Dahil ikaw ay karapat dapat paglingkuran. Dahil ikaw ay Diyos na banal, dakilang Diyos, makapangyarihan Diyos, mapagmahal na Diyos, mapagpalang Diyos, mapagbiyayang Diyos. Ikaw yan, aming Ama na nasa langit. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lord, thank you again for all the blessings, guidance, and protection na ipinagkakaloob mo sa akin at sa aming lahat. In Jesus' name, Lord God, lahat kami makatanggap ng yan. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, banal na Espiritu. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba
Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Tanggapin nyo na dahil narinig ng Diyos ang inyong panalangin. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.